Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ng pagdalaw ng Mahal na Birhen Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, tungnanak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birhen Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birhen Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propetas Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion.
Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at tinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ulitin po natin. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod ko kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Tugon. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Tugon. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Tugon. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagang pagligtas. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa akin tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin
At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagdalaw ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Sabihin nyo nga po, pagdalaw. At mamayang gabi ay atin nang ipagdiriwang ang kanyang pag-akyat sa langit. Matapos ang 6 na linggo na pagpapakita niya sa mga alagad, matapos na siya'y muling makipagkita at magbilin at magbigay ng mga mensahe na dapat matandaan at matanim sa mga puso't isipan ng mga alagad dahil sa kanyang pag-alis ay sila naman ang magpapatuloy ng kanila po mga misyon. Atin pong balikan ang lahat ng mga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at nawa maisapuso din natin itong kanyang mga mensahe upang atin din pong magamit sa ating pang-araw-araw na pagsasabuhay ng ating mga misyon. Nung Lunes, sa kanya pong pamamaalam, sinabi niya, "Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama." At sinabi niya noong Martes na ang pag-alis niya ay para sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. At noong Miyerkules, sinabi din niya na ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ang buong katotohanan. So pinapakilala na ni Jesus ang Espiritu Santo, ipinapakilala ni Jesus kung sino ang gagabay sa kanila at ang uunawa sa kanila o magbibigay ng pangunawa sa kanila. Kaya sinabi ni Kristo noong Huwebes, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." So, panandalian lang po yung ating paghihiwalay, panandalian lang at kinakailangan din naman na pagkaminsan may mga umaalis sa buhay natin para mas makapagtuon tayo makapagbukas tayo ng ibang mga tao sa buhay natin o mas makita natin yung mas malawak pa na dapat nating gawin. Kaya nung Biyernes, ang sabi naman ni Jesus, "Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman." Kaya huwag natin hayaan ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari sa buhay, ang umagaw ng atin pong mga kaligayahan. Yung kalungkutan, pwede natin maranasan yan, panandalian lang dapat. Tayo din mismo ang kailangan na umalis
at muling magbalik sa sigla, muling magbalik sa ating mga sarili, no, yung ating kaligayahan. At muli, ang sabi ni Jesus, ngayong araw na ito, tandaan ninyo, ano ba yung mga itsura natin? Nakita niyo ba ang sarili niyo sa salamin? Tinitingnan niyo ba sa umaga pa lang? Ano ba yan? Dahil bagong gising o kahit hindi gising, ganyan ang mukha ninyo. Ibig sabihin, no? Pag bagong gising, medyo seryoso tayo. Yung mukha natin, seryoso. Pero gaya ng sabi ko kanina, ano ba, dahil ba sa bagong gising lang yan? O nasanay na tayo na lagi tayong nakasimangot? Kung hindi man sobrang seryoso, parang yung mukha natin, walang kasaya-saya sa buhay. Bakit ba? Nawawalan ba tayo ng dahilan para maging masaya? O mas nasasanay tayo na mas maging madali na sumimangot, mainit ang ulo, umagang-umaga, nakasambako lang mukha. Kaya kapag nasasalubong kayo sa daan, parang ano nangyayari? May problema ba ito? O idadahilan ninyo, may maintenance na kayo, side effect ng maintenance. Kasi ang pagdalaw ni Maria, no, kay Elizabeth, at sa narinig natin mga pagbasa, ang araw na ito ay araw ng kagalakan at nawa, araw-araw, mas piliin natin na maging masaya kaysa yung malungkot ang buhay natin. Totoo naman may mga pinagdaraanan, totoo naman may mga problema tayo. Totoo, mayroon kayong sakit. Totoo, masakit kapag nirarayuma, kapag mayroong arthritis. Ano pa ba yung mga sa buto-buto? Ano ba yan? Ano tawag dyan? Wala pa kasi ako noon, no? Kayo ang may gout, o kung may gout man yan, o kung ano, no? Pero, di ba, kasi pag itutuon natin doon sa mga sakit, sisimangot talaga tayo niyan. At ano ba tawag dyan? Alibadbad, tama ba yung alibad? Yung umagang-umaga, nakasimangot, umagang-umaga, maingay, umagang-umaga, parang mainit ang ulo. Bakit ba? Wala na naman pera? Gaya ng nasabi ko, no? Ang araw na ito, nawa ay mapaalala sa atin na bawat araw, mayroon tayong dahilan para maging masaya. Kaya nga sinasabi sa atin, magsaya tayo. Lalong-lalo na tayo na nagsisimba araw-araw. Ano ba nangyari sa ating ebanghelyo? Di ba, pagkatapos ng pagdalaw ng anghel kay Maria at ipagkaloob o ibigay kay Maria ang mabuting balita, at ito ay kanyang tinanggap, ito ay dinala niya kay Elizabeth. Pagdalaw niya kay Elizabeth, ano ba, pagpunta ba niya, naku, Elizabeth, may problema ako. Buntis si Elizabeth, di ba? Sabi nung anghel, mag-iika-6 na buwan niya na ng kanyang pagdadalang tao. O si Maria, buntis na. Pero nagpunta siya kay Maria para tumulong, ay kay Elizabeth para tumulong. Hindi siya dumalaw para magbigay ng problema, hindi siya dumalaw para magpabigat kay Elizabeth, kundi dumalaw siya para tumulong at yung kanyang presensya, hindi lang basta yung presensya ni Maria, kundi ang presensya ng Diyos na nasa sa kanyang buong pagkatao na. Kaya malayo pa, iba na yung dating ni Maria. Masaya si Elizabeth at nung marinig yung tinig, yung salita, pati yung sanggol sa kanyang tiyan ay naging masaya. Tayo, di ba, araw-araw naman, napapakinggan natin ang mabuting balita. Kaya nga, yung magandang tanong din, pag umuwi kayo, masaya ba sila na umuwi na kayo? Na dumating na kayo? Masaya ba sila na
Sinasalubong, kayo ba mga, sinasalubong ba kayo pag umuwi? O sasalubungin lang kasi hingi ng pera? O kaya pag uwi nyo pa lang, no, ang sinabi naman sa atin, sumayin nyo ang Panginoon at sinabi naman din natin at sumayin nyo rin. Kaya lang, pag uwi sa bahay, ano ba? Tanghali na. Nakahiga pa kayo dyan. Wala ba tayong natanggap na mabuting balita? Magandang mapagnilayan kasi yan, no? Yung mga bagay na ganito. Kasi sabi nga ng kanta ng mga charismatic, ng El Shaddai, ang buhay ng Kristiyano ay, masaya ba kayo sa buhay ninyo? Kasi pag hindi kayo masaya, ang mangyayari, ahawaan ninyo ang mga tao sa paligid ninyo na hindi rin maging masaya. Kaya pag masaya kayo, hawa din yan, magiging masaya sila. Kaya tingnan natin, no? Suriin natin kung ano ba ang nagiging dulot natin na tayo higit, no, na nakapakinig ng mabuting balita, naging masaya ba tayo? At nakukuha ba ng... Kasi maraming dahilan para maging malungkot. Marami kang pwedeng isipin na ikalulungkot mo. Pero katulad ni Maria, marami ding dahilan para piliin natin mas maging masaya. Kung pipiliin mo ang maging malungkot, tiyakin mo na meron kang insurance. Tiyakin mo na sapat yung payout na nakukuha ninyo every 2 months. Kasi mahal ang maintenance. Di ba? Ang isang taong masayahin, hindi nangangailangan ng maintenance. Kasi meron siyang sariling therapy. Di ba? Yung maging masaya. Yung sabi nga ng mga eksperto, di ba? Yung pagtawa, yung pagngiti, nakakabuhay ng dugo. Subukan nyo. Sino ba mga nagbe-maintenance dito? Try nyo po. No? Mas ugaliin ninyo maging masaya araw-araw. Baka makita ninyo yung malaking pagbabago sa katawan ninyo. Na magugulat kayo, hindi na pala kayo umiinom ng maintenance ninyo. Kasi ang maintenance natin para maging masaya ay tanggapin ang salita ng Diyos. Pakinggan ito, unawain ito ng mabuti. Given na yan, no? Given naman na ilan lang ba ang bata dito? Dadalawa lang. Lahat tayo tumatanda na. Given na yan. May edad na tayo, di ba? May edad na tayo. Kaya ulitin ko po, no? Mas piliin natin at mas humanap tayo ng dahilan para maging masaya kaysa ang isipin ang mga magpapalungkot sa atin. Amen? Pinarangalan ni Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapisahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga babaeng ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa na mapagpakumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Tayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig, ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa na mahal na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at
huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I'm calling you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart.
listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan. Bagamat lingid sa pangmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darobur per auxilium, unitrino Pedromino, sit sempiterna gloria, civitam sin eternino, nobis domet in patria, amen. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Hesu Kristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito na Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya
na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsitayo po lahat. Kapag ako nag-iisa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita na alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot pangamba ay laging nagbabadya, masdan lamang kita ina paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong na ba hindi mo hinayang mag-isa? Oh, mahal na ina, sa'yo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalika, Reynang ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako, o ina, upang
ang puso ko'y italaga sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso aba, hindi mo inayang mag-isa. Oh, mahal na ina, sa'yo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Minamahal kong ina, minamahal kong reyna. Maria Virgen Soledad. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis ng dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagatan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debusyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami, ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo.
Mahal naming Ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming Ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidevosyong ito. Tayo pong lahat, Birhen ng Solidad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Magsitayo po lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Magsiluhod po ang lahat. Pangwakas na panalangin, naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na Ina ng Diyos. Bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Solidad, gusto kong hingi ng makainam mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na Ina, upang huwag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ay pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na Ina, Birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisintang mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha.
ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa papapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, O aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Tantum ergo sacramentum veneremur servi et antiquum documentum nomos atritui prestet vires supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus hoc sit et benedictio prosidenti amotro che comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de celebris et siei. Omne delectamentum mense abetem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones sui memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanus corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, od redemptiones suim fructum, in nobis iuditer cinciamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus berrus Deus et berrus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum Correius Sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus spiritus paracletus, benedicta Maria Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conceptio, benedicta eius glorio Sanctio, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus sponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Regina Celi,
quiaque meruisti, portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Rejoice and be glad, the Virgin Mary. Alleluia. For the Lord is truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. Through the same Christ, our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Good morning, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana iyong papabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arin mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, ng bata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.